There's some cases na magkukusa tayo talaga kahit walang magpupush sa atin. Kasi si Lord nakikita niya yung bawat ginagalawan natin. And we do it. Yung as the first verse natin, we're doing it for God, not for the people. So also, we need to be consistent on it. Hindi lang kapag napagalitan ka, and then, siyempre, napagalitan ka, makikita nila na nagbabago ka sa first tawag dito, sa mga unang moments. So we don't do that. We need to be consistent on how we should be like obedient and submissive sa mga superiors natin or sa mga leaders natin, especially sa bahay. Kasi doon tayo talaga na nakikita yung ugali natin sa ating mga bahay. So if you're disobedient to your parents, paano nila makikita ng mga ibang tao sa iyo na you're serving the Lord, but sa yung what do you call this? Nakikita nila sa iyo na parang hindi nagma-match, parang nagko-conflict yung gusto mong ipaiwanig sa kanila. So 7 is yun, rooted in Christ means our obedience is not conditional on circumstances or rewards. Hindi siya nakadepende kung ano yung reward na makukuha natin. Hindi lang yung kapag gusto natin doon tayo nag-obey. Hindi lang yung kapag meron ganitong reward, kapag ginawa ko to, nag-practice ako mamaya, bibigyan ako ganito ni mama ko, ni lolo ko. Hindi dapat gano'n. Kasi we're doing it in the first place para sa Lord. And yung gantimbala natin na makukuha natin sa Kanya is super sisiklig na umapaw. And yun nga, yung magamit tayo sa Kanya. And at the end, yun nga, makukuha natin yung reward natin, which is the everlasting life. So, yun, we're connected to His example of obedience. Yung text dito, you can write it down. Dito yung text, Philippians 2:8. Sabi niya dito, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. So, hanggang sa huli, si Jesus Christ, nagano siya, naging obedient siya kay Lord God, sa Lord Father. So, hopefully tayo ay maging ganun din, till our last breath tayo obedient.